Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po ay mag-aaral ng ating Biblia. Ang hawak kong Biblia, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming pag-aaral sa oras pong ito. Sukuyin mong yung Santong Espiritu upang siya mamagitan sa amin. Yung mga nanonood ng video ito, yung masishare, ishare naman. Sapagkat ang iyong salita, Panginoon Diyos, ay liwanag. Nawa magliwanag po sa kanila, O Diyos, sa kanilang isipan, kung sila man po ay nagdidilim ng kaisipan. Salamat po aming Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag. Ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Dito po atin pong babasahin ang sinabi ng Panginoong Yesus. Ang title po, Mateo 22:34. So, meron po nakalagay sa itaas, ang pinakamahalagang utos. Marami pong utos, pero ang nakalagay po, pinakamahalaga. Ano po? Ibig sabihin, pinaka. Ayan. Basahin ko po. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang nabalita nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Ito pong Pariseo at Saduceo, ito po yung mga taong reliyoso noon sa panahon ng Panginoong Yesus na magkaiba po ang kanilang paniwala sa kanilang reliyon. Meron po silang reliyon, pero ibang paniniwala na Saduceo, ibang paniniwala ng Eskriba. Pero yung dalawang ito, pareho pong Hudyo, kababayan ni Jesus. Pero kapag si Jesus po ang kanilang katalo, magbarkada po ito. Magkabarkada. Kahit iba po ang paniwala ng isa, sa isa't isa pagdating po sa kanilang pananampalataya. Ano po? Amen po ba? Siyempre naman, amen. Ngayon, kung gusto nyo pong malaman ang reliyon nila, magbasa na lang po kayo. Ano po, sa mga Bible, nasa pating likuran, yung mga talatalahan, nandun po yung kanilang mga pangalan. Hanapin nyo po yung Pariseo at saka Saduceo. Nakamention naman po doon kung ano ang kanilang paniwala. Magkaiba sila. Pero kapag si Jesus po ang kanilang kaharap, ayan, sanggang dikit, ika nga, tabarkats. Tabarkats. Ano po? Purihin ang Panginoon. Ito, ulitin ko, 22 ng Mateo 34. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduceo. 35. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukan ito. 36. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Kung kita niyo po, alin daw po yung pinaka? Maraming kautusan, pero ang inaanap nitong nagtatanong, alin ang pinaka? Ano po? Ito, gumagayad po ako magnifying glass para hindi po ako malito.
Kasi hindi po ako gumagamit ng kodiko. O ano man yung iba po, yung meron na silang notebook nakasulat, anong babasahin, anong Biblia, anong talata. Akala mo napakagaling ano po. Ako hindi. Kaya tayo nananalangin sa simula para gabayan tayo ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Tuloy ko po. 37, ito sagot ng Panginoong Yesus. Sumagot si Yesus, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pagkatao mo. 38, ito ang pinakamahalagang utos. Ang unang utos pala, mahalin mo po pala ang Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus. 39, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayan. Yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Simpleng ilustrasyon po. Kung ayaw kang murahin ng kapwa-tao mo, huwag mong mumurahin ng kapwa-tao mo. Di po ba gano'n? Kung ayaw mong mamura, huwag kang magmura. Oh. Kasi, kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya sasaktan. Lalo na yung mabigat ang kamay. Ano po? Yung mga andila, parang kamandagan lumalabas. Yung palamura, minumura mo ang iyong kapwa-tao. Ano po? Nilalait mo. Samantalang lahat ng tao pantay-pantay sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung mahal mo ang kapwa mo, dapat mahalin mo siya. Ano pa? Ulitin natin ang sagot. Ikalawang sagot. Ito po sa 22:39 ng Mateo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yeah. Ano po? May pagkain ka, nakikita mo yung tao, walang pagkain, bigyan mo. Kahit hindi nanghihingi. Yun ang pag-ibig. Yung iba sabi nila. Hindi kasi siya nanghihingi. Ano po yun? Palusot yun. Meron po akong kwento sa inyo. Ito walang personalan sa programang Ang Pagbubunyag ng Katotohanan o Salita ng Diyos ayon sa Biblia. Naalala niyo po ba yung mga reliyong ito? Ano po? Wala pong personalan. Ako, nanonood akong TV, balita, nanonood ako sa YouTube, sa Facebook, lahat. Kaya po ako nakaka-relate nito. Ano po? Naalala ko po ng araw doon sa Mindanao, yung nabalita nung araw. Ano po bang grupo yung nagaklas doon na grupo ng mga Muslim? Na ang dami pong pinatay. Ano po? Nabalita po sa TV yan. Meron pong reliyon yun. Islam. Yung dalawa, dito. Datindahan ni Eli Soriano at saka Iglesia ni Cristo ni Yumahong Felix Manalo. Yan po ay nagkadimandahan din po yung dalawa na yan. Ano ang demanda nila sa isa't isa? Sabi ng kabila, mamamatay tao kayo. Sabi ng kabila,
mamamatay tao rin kayo. Meron din po silang mga hawak na mga ebidensya. So, meron pong naging hatol ang mga korte sa mga kasuhan na yan. O, search nyo po yung kasuhan nila sa mga korte. Naturingan silang may ano pong tawag dito? May reliyon. Pero nasaan po ang pag-ibig nila sa kapwa? Ang sabi ni Jesus, ikalawang kautusan, pinakamahalaga. Ibigin mo ang iyong sarili gaya ng pag-ibig mo sa iyong kapwa. Kung pumapatay kayo, di lalabas. Hindi kayo mga alagad ni Kristo. Sapagkat sa Biblia, sabi ni Jesus kay Satanas, siya'y mamamatay tao. Si Satanas sa 1:8. Tignan po natin ano. Sa 1:8 po, meron akong babasahin. Ang title po, Ang Diablo ang inyong ama. Sa 31:8-39 po, ano? Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. 40. Sinabi ko lang ang katotohanan narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Hindi ganon ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ninyo itulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami anak sa labas, isang aming ama, ang Diyos. 42. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, ibigin sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawa ng sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? 44. Ang diablo ang inyong ama. Ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Sino daw si Satanas? Mamamatay tao sa simula, sabi ni Jesus. Yung gusto ng inyong ama, kasi sabi niya, anak kayo ng diablo eh. Yun ang gusto ninyong gawin sa akin. So, yung mga Hudyo kausap niya, anak sila ni Satanas. Kaya kapag ikaw, kaibigan, pumatay ka, alam mong masama ang pumatay. Sa 10 utos nakalagay yan eh. Huwag kang papatay. Kapag pumatay ka, kasalanan. Utos ng Diyos, huwag kang papatay. Yung salitang huwag, pautos po yun. Sa 10 utos nakalagay yun. Pumapatay ka ng tao. Ano ngayon? Ibig sabihin,
yung gusto ni Satanas na pumatay ka ng tao, yun ang ginagawa mo. Kaya sabi niya, mga hanak kayo ng dyablo. Kung mahal mo ang iyong kapwa, okay, anong unang utos? Mahalin mo ang Diyos. Ikalawa, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo siya papatayin. Pero bakit po ang datindahan ni Soriano, ang Iglesia ni Cristo ni Yumao Felix Manalo, ang sabi nila sa isa't isa, pumapatay kayo ng tao. Pareho silang merong ebidensyang hawak. Kasi nung araw po, nung nanonood ako sa mga programa na yan, meron po pala silang mga spy sa loob. Limbawa, datindahan may spy sa loob ng ISC. ISC may spy sa datindahan. Kaya meron po sila nakuha dokumento o ebidensya. Yun po ang kanilang iniharap sa mga hukuman. Isipin niyo po ito. Ang pinakamahalagang kautusan, ikalawa, huwag kang mahalin mo ang kapwa mo. Sa 10 utos, huwag kang papatay. Kapag pumatay ka, ang sabi ni Jesus, yung gusto ni Satanas at natatay mo, yun ang ginagawa mo. At ano pa si Satanas? Ama na kasinungalingan. Siyempre, gagawin na magkabilang panig na nagdimandahan, nagdi-deny po sila. Kanya-kanya sila ng pagsisinungaling. Lumalabas itong dalawang grupo na ito. Walang personalan, magbabasa po ako ng Biblia. Pareho palang kampo ni Satanas. Siguro sabi ni Satanas, okay kay bata, nagbabanatan pa kayo sa lupa. Oh, kita niyo po. Kung ang reliyon mo kinabibilang ang kaibigan, ay kabilang ka dyan, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. May nagtanong kay Jesus, puro ano pinakamahalagang kautusan? Una, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Pangalawa, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kapag ikaw ay pumapatay o gumagawa ng masama sa iyong kapwa, ibig sabihin, hindi mo kayang mahalin ang Diyos. Kasi unang utos, mahalin mo ang Diyos. Ikalawa, yung mahalin mo ang iyong kapwa. Dahil hindi mo nagawa yung pangalawa, ibig sabihin, kahit magdasal ka pa sa Diyos, ang totoo yan, sabi ni Jesus, ikaw ay anak ng dyablo. Tanggapin mo man o hindi. Binasa ko lang po sa Biblia yan. Anong katangian ng mga pumapatay? Ng mga nagsisinungaling? Oh, hindi po ako may sabi niyan. Ang Panginoong Yesus po ang nagsabi, mga hanak kayo ng dyablo. Oh, sa 1:8:44 po nakalagay yun. Oh, kita niyo po? Yan po bang mga reliyon na yan? May pag-ibig sa kapwa yan? Oh, eto, mga programa pa po nila. Kunwari, tumutulong sila. Yung isa naman, nagbibigay ng libreng sakay. Nagbibigay din ng mga tulong. Wala pong religion na hindi tumutulong sa kapwa eh. Ibig bang sabihin, okay lang na pumatay ka? Nang dahil lang sa iyong reliyon? Pagkatapos magtatakip ka, ay magrasyon tayo doon, no? Yung mga nasunugan, yung mga binagyo, pinagyayabang pa po sa television, sa social media, yung kanilang pagdala ng mga rasyon. O, ibig mo ba sabihin kung mo nagbibigay kang rasyon sa mga inabutan ng iba't ibang dilobyo?
lulusot ka na doon sa mga pagpatay ninyo? Ay, hindi po ganon. Ang Diyos ay matuwid na Diyos. Kaya nga tinatawag siyang righteous God. O, nung araw po, naalala niyo po na sumabog na yung anomalya sa INC? Na nagsalita po si Angel Manalo na ang korupsyon sa loob ng Iglesia ni Cristo. Napanood po yan sa YouTube, sa telebisyon, sa balita. Marami pong mga ministro nagsipag-resign. Yung iba po, yung isa pong ministrong napanood ko sa YouTube, si Isaiah Samson. Kayo po, panoorin niyo po, Isaiah Samson. Isa po sa, ito po, Pasugo. Dito po, sa content. Nandito po ang pangalan niya. Ano ang tungkulin ni Samson Isayas? Ito, kasi malilit po sulat. Ito po, Senior Editors, Isaias T. Samson Jr. Ano po? Sabi ni Ginoong Isayas, napanood ko sa YouTube ito, kinidnap kami. Ikinulong po sila kasi yung mga ministro po, may mga bahay-bahay silang binibigay ng INC. Isa sa mga privilege po nila yon. Meron silang gwardya. Ngayon, hindi sila makalabas doon. Sabi po ni Samson, ano pong pangalan? Isaias Samson Jr. Kaya lang kami nakatakas dahil araw ng pagsamba. Sabi ng gwardiya, sa kayo pupunta? Sabi niya, sasamba kami. Asawa niya, tsaka yung anak niya lalaki. So, sabi ni Ginoong Isaiah, sa kanyang YouTube sa YouTube po, napanood ko. Panoorin niyo po. Na kung saan doon pinakikita yung si Henny, nanay ni Eduardo Manalo, at saka yung mga anak po niya ni Henny, yan po si Angel nga po, pinabakod ng yero yung kanilang lugar, yung bahay. Pinatayan ng ilaw, tubig. Yung pagkain po nila, inaagis po ng mga tao, yung mga tiwalag sa Iglesia ni Cristo, natatag ni Yomao Felix Manalo. Pinaagisan lang sila ng pagkain para may pagkain sila. Para silang mga nasa house arrest. O pag-ibig po ba yan? Kahit galit ka sa iyong kapwa, ang sabi ng Panginoong Yesus, una, mahalin mo ang Diyos. Ikalawa, mahalin mo kapwa mo. Pinatay ang ilaw, pinatayan ng tubig, walang internet, binakuran ng yero. Pinalabas po sa balita, hindi mo na po may didinay yan. Maglubid man po sila ng kasinungalingan, hindi mo po matatakpan yan. So parang bulkan na sumabog po yan. Tuloy natin yung kay Isayas. Sabi niya, kami magsasamba. Yun po ang pagkakataon na gumawa siyang paraan para po sila makalabas doon sa Quezon City. Yung INC malaki doon. Yung pinaka-main. Kaya nga po napalabas yan. Kasi malaya siya nasa labas. Takot po siya sa kanyang buhay. Baka patayin daw siya ng mga iskan. Ewan po ano yung mga iskan na yon. Yan din na sinasabi ni Soriano. Mga iskan. Ewan ko ano bang iskan yan. Ang alam ko iskan, yung mga, iskan mo ito. Yung barcode. Yun ang alam kong iskan. Pero sila, siguro parewang nasa isip ni Isaias at saka ni Soriano. Yung mga iskan daw po, kumapatay.
Nasa YouTube na po yan, nasa balita. Panoorin nyo lang po ano. Dito po naman, wala tayong personalan. Ayan. Ngayon, tinatalakay po natin ang pag-ibig. Kasi ang issue po, ang pinakahamalagang utos. Anong pinakamahalaga? Mahalin mo ang Diyos. Una, ikalawa, mahalin mo kapwa mo. Papatay ka nang dahil lang sa reliyon mo. Ibig sabihin, yung mga reliyon na pumapatay ay simbahan sila ni Satanas. Kunwari, Iglesia ng Diyos, yung isa naman, Iglesia ni Kristo. Yung isa naman, simbahan ng ala. Pero naloko na. Sa YouTube po, kalat din po yung ala. Marami pong mga Muslim ang tumalikod na sa Islam na sinasabi nila yung ala ay demonyo. Napapanood ko lang po yan sa YouTube. Marami po, panoorin ninyo. Mga Muslim po ang mismo nagpapaliwanag. Hindi po ako. Napapanood ko lang, kaya ako sinasabi sa inyo. Kung mayroong mga ebidensya, yung YouTube po, yan ang banatan nyo. Nasa modern age na po tayo. Technology. Kaya ngayon, lahat ng gusto mong malaman sa isang reliyon, buksan mo lang ang YouTube, lilitaw lahat. Wala pong may tatago. Facebook, Instagram, yung mga gumagamit ng Facebook, yung mga meron, yan po. Kaya, kung kabilang po kayo sa mga yan, o yung mismong inyo pong samahan na merong issue po ng ganyan, na pumapatay, baka yung iba po pinagmamalaki nila, yung aming pong grupo nagpunta doon, nagbigay ng ganito sa mga sinalanta ng Bagyo. Sila po nagyayabangan eh. Maganda po yun, tumulong ka sa iyong kapwa. Paano naman yung pagpatay? At least, nung araw po, nang nabubuhay po si John Paul II, Santo Papa, Pope John II, nadyaryo rin po yun, Anong sabi niya? Bago po siya nagwakas yung termino niya sa pagiging Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Alam niyo ano sinabi niya? Patawarin na po yung mga pari nagkasala. Kasi po marami talagang mga pari naman talaga noon, talagang karumal-dumal ang ginagawa. Bakla. Nangre-rape. Hiningi niya pong tawad. At least si Santo Papa, alam niya yung ginawa ng kanyang mga nasasakupang pare. Kaya, kahit napatay na po sila, ang sabi niya, patawarin nyo na sila. Sa Amerika, marami pong record dyan, ang mga kaparian. Dito rin sa Pilipinas, merong ilan-ilan din dito. Pero kasi pagdating dito sa Pilipinas, pagdating sa mga simbahan, hindi po masyadong binobroadcast ng mga news. Pero sa abroad po, marami kang mababasa. Sa YouTube po, hanapin nyo po yung Christian News. Marami pa po kayong malalaman doon. Maraming bansa ang pinaguhusig ang mga Kristiyano. Yan. Kaya, hindi na po may tatago ang katotohanan. Panghuli. Bakit po napakasama na ng tao? Tignan nyo po yung nakabilanggo. Tanungin nyo, gusto nyo ba nakakulong? Ang sagot nila, hindi. Pero bakit sila nakakulong? Ibig ba sabihin, tinulong sila, wala silang kasalanan? Meron. Kasi po, babasahin ko po.
Sa hunang 1, 5:19. Ganito nakalagay. Alam nating tayo sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ano daw po yung buong sanlibutan? Nasa ilalim ng dyablo. Yung sanlibutan po binubuo ng tao. Oh. Nasa ilalim ng dyablo. Kaya po ang tao, kahit gusto niyang gumawa ng mabuti, hindi niya magawa. Kasi nga po, may dyablo na naguhutos na gumawa kang masama. Yan. Kaya yung mga reliyon po, pati reliyon, isipin niyo po, sa balita ko na napapanood ko rin sa YouTube yan. Kunwari, Kristo pero pumapatay ng tao, sabi nila po, marami napapanood po sa YouTube yan. Sa iba't ibang mga nagsasalita ng mga ibang simbahan. O, kita niyo po. Kasi po, nasa ilalim pala ng dyablo itong buong sanlibutan. Tayo po yung binubuo ng sanlibutan. Ano po? Para mabago ka, anong gawin mo? Yan. Nakikita niyo po yung karatula dyan? Magkabila. Umaangat kasi po may ventilador, ano? Pero nababasa naman. In Christ alone. Acts 4:12. Isuko niyo po ang buhay niyo kay Jesus. Gawin niyo po siyang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Kung gusto niyong umayos ang inyong buhay. Ano po? Yan. Accept Christ. Hindi po tayo nagpo-promote ng religion. Kasi wala naman pong religion pupunta sa langit. Ang pupunta sa langit tao. Yung mananampalataya kay Jesus. Yung sumuko kay Jesus. Yung Muslim, mga kaibigang Muslim, hindi po nila tagapagligtas si Jesus. Ano po? Hindi nila tagapagligtas. Hindi sila naniniwalang tagapagligtas. Pero sa akin, siya po'y tagapagligtas. Sa Iglesia ni Cristo, naniniwala silang tagapagligtas si Jesus, pero si Jesus hindi Diyos, kundi tao lamang. Kahit may nakasulat po sa Biblia, sinabi ni Jesus siya ay Diyos, hindi pa rin nila pinaniniwalaan. Alin ang pinaniniwalaan nila? Yung gustong sabihin ni Jesus, ako'y tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan, gusto nyo akong patayin. Yung kausap niya, mga Hudyo yun. Yun yung anak ng demonyo, sabi ni Jesus. Si datindahan naman, naniniwala sila kay Jesus. Naniniwala po sila kay Jesus. Na Diyos si Jesus. Kaya tatandaan niyo po, hindi po masamang magreliyon, pero suriin ninyo ang inyong kinabibilangang reliyon. Kung meron pong iskandalo yan sa pagpatay, kaibigan, total naman binigyan ka ng isip ng Diyos, mag-isip ka naman. Huwag mong gamitin ang isip mo sa wala. Parang payong, pag binuksan mong payong, maraming pakinabang. Pag umuulan, magagamit mo. Pag mainit ang sikat ng araw, magagamit mo. Kapag may aso, pwede mong pangambalos. May loko-loko, pwede mong pangambalos. Pero pag hindi mo ginagamit ang payong, iniiwan mo lang sa bahay mo, ganon din ang utak ng tao. Hindi mo ginagamit, stagnant
ang tawag doon. Ano po? Mag-isip po kayo, marami naman pong iba't ibang Christian denomination nang wala pong history ng pamamatay ng tao, nagsisinungaling. Pwede po kayo, hindi po masamang lumipat. Wala po. Hindi po masama. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Ako na po nagsasabi sa inyo. Ano po? Kaya dito sa programang ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Wala pong personalan dito. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa mga kaibigan, mahal tayo ng Diyos. 1:3:16, kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sa sanlibutan. Kaya binigay niya kanyang bugtong na anak, nag-iisang anak na si Jesus, upang sino man sumampalataya sa kanya at maniwala ay hindi mapapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Doon po ang buhay na walang hanggan langit, kasama ang Diyos at si Jesus. Pero pag hindi mo sinuko ang buhay mo kay Jesus, doon naman kayo pupunta sa kabila, sa naglalagablab na hapoy ng impyerno. Hindi purgatorio, impyerno. Marcos 8, yan ang pinangaral ng Panginoong Yesus. Apoy na hindi namamatay. Marcos chapter 9 po pala. Tingnan niyo po sa 47, 48. Ano po? Doon po pupunta. Diyan sa Mateo 25:41. Sabi ni Jesus, doon kayo sa apoy ng impyerno, mga alagad ni Satanas at kasama si Satanas. 25:41 ng Mateo yon. Pero 21, Mateo 25:36, doon kayo sa langit, ang sabi niya, sa mga tupa. Yung sa impyerno, kambing. Okay? Kaibigan, share mo naman sa iba ang iyong munting video. Malay mo, makatulong ito sa iba na nagdidilim ang kanilang kaisipan. Ano po? At kayo mang nasharean, i-share nyo rin sa iba. Amen ba, kaibigan? Salamat po, Panginoon Diyos, sa paglalahad ng katotohanan, sa iyong pagtuturo po sa amin ayon po sa Biblia. Marami po salamat sa iyo, Diyos. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. God bless us all.